Mga kapamilya, Marso 19, adlaw Martes. Aniyan ang mga nagbagang balita sa News Patrol. Pulis ug sibilyan gidagit sa mga NPA sa Nabunturan, Compostela Valley. Ika-45 katuig sa Jabida Massacre, gihandom. Og balay sa Metroville Subdivision sa Davao City, nasunog. Mga kapamilya, niyan ang mga detalye sa News Patrol. Usa ka pulis ug usa ka sibilyan ang gidagit sa mga rebeldeng New People's Army sa Nabunturan, Compostela Valley. Samtang usa ka improvised explosive device gipabuto daplin sa highway. Ani ang report ni Roderick Salas. Nabalaka na pag-ayo ang mga kabanay, ilabi na ang asawa ni SPO3 Ruben Nuhapa nga si Betty. Human kini gidagit sa mga membro sa Front Committee 27 sa New People's Army atol sa ilang pag-checkpoint sa highway sa Purok 2, Barangay Mainit, Compostela Valley pasado alas 6 kagahapon sa buntag. Nag-GO man ka sila, nya gikuha lang siya. Kung unsa man gali ang ilang katuyuan, di ilan na lang pud untang kuanon kay unsa may sala sa kumbana. Nagulat naman po ko nga ilang i-release na. Nasayrang igo lang ni adto sa lugar si SPO3 Nuhapa aron i-verifika ang report nga dunay presensya sa mga armadong grupo sa lugar. At that time, nagkaroon kami ng immediate reaction. Nag-monitor kami sa area regarding about the information. At that time, dun sa mga instructions na binigay ko sa kanila is just to mag-ano lang sila, hindi mag-uniforme to prevent doon sa kasi madaling ma-detect naman ng pulis pagka naka-uniforme. Gawas kang SPO3 Nuhapa, usasab ka sibilyang babae ang giapil nga gidagit. Duha ka oras ang milabay, usa ka improvised explosive device nga gibutang sa gibana-banaang 5 metros ang gilayon gikan sa highway sa Purok 5, Kabidyanan, Nabunturan. Ang mibusikat atol sa pag-agi sa usa ka military vehicle sa lugar. Duha ka mga sundalo ang very slightly injured sa insidente. Na-recover sa mga pulis sa crime scene ang usa ka triggering device, electrical tape, 5 metros nga wire ug mga fragmented nga parte sa mibusikat nga IED. Nasayrang misibat dayon paingon sa barangay Tagnokon ug Pulang Lupa sa barangay Andili ang armadong grupo uban ang mga gipanggagit. Mideklara na og alert level 3 ang kapulisan sa tibuok probinsya samtang padayon ang hot pursuit operation sa 66 IB ug kapulisan batok sa mga armadong grupo. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Tungan sa pagsaulog sa founding anniversary sa Moro National Liberation Front, gihandom sab ang anibersaryo sa Jabida Massacre. Gihandom sa mga field commander o community leader sa Moro National Liberation Front sa Davao Region ang ika-45 nga anibersaryo sa Jabida Massacre. 23 ka mga Muslim ang gipangpatay niadtong March 18, 1963 sa mga gituoang sakop sa AFP. Ang mga biktima naga-training niadtong higayon sa Corregidor Island, isip puwersa nga manguna sa pag-claim sa Sabah, Malaysia. Yun ang nag-udyok to demonstrate. No, nagkaroon sila ng demonstration sa harapan ni Marcos in Malacañang Palace sa panahon yun. Within 9 nights and 9 days demonstration pero hindi pinakinggan. Naghingi lang ng hustisya para sa Jabida victims. Nabalaka ang MNLF sa mga igsuon nilang Muslim nga naipit sa gyera sa Sabah, Malaysia. Nakakabahala. Kasi pag may nag-aawayan dyan sa malapit sa atin, baka naman ay umiskalit, ano? Gusto sa MNLF nga malinawong maresolba pinaagi sa diplomasya ang problema tali sa duha ka nasod. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Gimando ni Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte sa NBI ug CIDG nga dakpo na ang mga nagpaliyo sa mga peking pre-need o insurance plans sa programang Gikan sa Masa para sa Masa. Gimandoan ni Vice Mayor Duterte nga imbestigahan ang mga dili otorisado nga mag-offer og mga investment ug insurance plans kay dili niini gusto nga mosangko pa sa large-scale estafa sama sa nahitabo sa Aman Futures ug Legacy Group. Bisan ng kapulisan gisultihan sab niya nga dili magpailad. Ginahulat na lang sa SEC nga naay formal complaint aron ila kining aksyonan. Aron, despite sa akong announcement pareho adtong legacy, giingnan ta na mo. Basta too good to be true.
Sobra ra ka tinuod nga di na gani halos katuhuan. Nakuyawan ang mga silingan sa Metroville Subdivision sa Maa, Davao City. Dihang miulbo ang sunog sa pamilyang o sa panimalay sa pamilyang Cortez. Alas 6:45 kagabi. Halos nahurot sabog kasunog ang mga gamit sulod sa balay. Lakip na ang mga regalo sa bag-ong gikasal. Ang pamilyang Cando mo'y nagrenta sa balay. Sumala ni May Rigor nga dugay na nilang ginabadlong ang nagapuyo. Ngay off ang ilang suga kung di na kinigamiton. Sa kakuyaw nga basin o masunog pa kini. Sa initial investigation sa Bukana or SIR Fire Station, sa kisame nga bahin nagsugod ang kalayo. Pero dili pa matumbok kung electrical short circuit ang hinungdan niini. Mukabat sa 500,000 pesos ang gibana-bana ang danyo sa sunog. LC28 na nakapatay, naka-off ang ano, yun ang usapan namin. Nagkakaintindihan naman ho kasi kami ng mga nandiyan. Gidid ana sa Food and Drug Administration ang mga sari-sari store sa pagtinda og pagbaligya og bisan unsang klaseng tambal. Pagmulta og hangtod sa 50,000 pesos og pagkakansela sa ilang lisensya ang ipahamtang nga silot sa mga tag-iya nga dili motuman. Subay sa Republic Act 9711 kon ang Food and Drug Administration Law, kinahanglang masiguro nga luwas ang mga tambal nga mapalit ug kinahanglang BFAD license ang tindahan nga nagabaligya og mga tambal. Kasi wala ho tayong assurance as to the quality or safety ng mga drugs and medicines na binibenta sa sari-sari stores. Pwede ho tayong makakuha dyan ng mga counterfeit products na maaring walang. Nagpahimangno karon ang Food and Drug Administration sa mga mahilig mo gamit og whitening lotion og sunblock cream ilabi na karong summer nga mag-igmat ilabi na sa mga whitening lotion nga walay insaktong identification nga nakabutang sa sudlanan. Base sa monitoring sa FDA, dunay unom ka mga whitening product og sunblock ang ilang ginamonitor tungod sa taas nga mercury content nga halos moabot sa 1,000 parts per millennium. Diin delikado na sa panit ug posibleng makaapekto sa kidney. Halos miabot sab sa 33 degrees Celsius sa Davao Region ang temperatura sa Davao Region kagahapon. Sumala sa pag-asa, posibleng mutaas pa ang kainit kay makita nga nipis ang panganuron. Timailhan kini nga duol na ang dry season o summer. Busa nagpahimangno sab ang pag-asa sa publiko nga dili magkumpiyansa sa kainit sa panahon ilabi na sa udtong tutok. For the buying public, please be on alert. Tingnan po kung saan nyo binibili yung mga produkto. Tingnan po ninyo kung ito ba ay nasa listahan ng FDA na declared dangerous. Atong temperatura diri naga-linya-linya halos more than 30. Klaro na, wala halos clouds, mga diretso ng init sa adlaw. Og mga balita sa News Patrol, mga kapamilya, daghang salamat.